Taon 1989, San Jose, Batangas. Naglalakad ang magkaibigan sa bayan papunta sa isang gimikan na madalas nilang tambayan. Suki si Pedrito sa lugar na yon. Hindi niya mapigilan ang pagiging palikero at bolero. Balita akong gaganda ng chicks na tumatambay ngayon dyan. Bakit mo ba kasi ako isinama rito? Ikaw lang naman ang mahilig sa bebot sa ating dalawa. Aba, syempre, para maranasan mo rin yung ginagawa ko. Ayoko, pre, takot ako sa karma. Ikaw na lang. Samahan mo na ako, kahit uminom ka lang. Papasok na sila sa loob nang biglang may humarang na matandang lalaki sa kanilang harapan. Pedrito, dito lang pala kita makikita? Walang hiya ka? Aha? Sino ho kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Buntis ang anak ko. Paano ng pag-aaral niya? Paano siya harap sa mga tao? Panagutan mo ang anak ko! Nag-usap na ho kami ipapalaglag niyang bata. Kasalanan naman niya yan dahil hindi ho siya nag-iingat. Napakasama ng budhi mo para maisip na pumatay ng inosenteng bata. Dugot laman mo pa. Dugo pa lang ho yun, hindi pa bata. Etong pera, buti pa kayo na magpalaglag doon. Hindi kami papayag. Bubuhayin mo ang anak niyo at pakakasalan mo ang anak ko. Bakit ko naman ho siya pakakasalan? Hindi nga ako sigurado kung akin yun eh. Paano kung sa ibang lalaki palang pinagbubuntis niyang yun? Aba, tarantadong ito ha. Ang sabi ng anak ko, birhen mo siyang nakuha. Magpakalalaki ka nga. Harapin mo ang obligasyon mo sa anak ko. Nakalimutan niya hubang sabihin na sumama siya sa kaklase niya at nahuli ko silang hubad sa kama? Hindi ko pananagutan yun. Bahala po kayo dyan. Hoy, sandali lang. Pedrito, papatayin kita. Harapin mo ang itak ko. Ha? Hindi ho ako masusugatan yan. Ano nangyari? Mapurol ba itong itak ko? Diyan na ho kayo. Tayo na, Gregorio. Pre, may pinayak ka na naman? Pang-ilan na yun? Kasalanan niya yun, hindi siya nag-iingat eh. Ilang ulit kong tinanong kung safe siya, oo daw. Tapos ngayon, iiyak-iyak na buntis. Saka nahuli ko siya nangangaliwa, kaya duda kong akin yun, no? Ikaw talaga. Sa bagay, may agimat ka, kaya hindi ka takot maitak ng mga tatay nila. Malaking tulong talaga tong anting-anting na bigay ni Lolo. Alam mo, pre, ayoko magpatali kung kani-kanino lang. Nangongolekta lang ako, tsaka ako pipili. Sa gwapo kong to, magpapakasal ako sa kung sino-sinong babae lang. Isa pa, hindi papayag si mama na walang dugong inchik at mahirap ang mapapangasawa ko. Ang alam ko, hinahanapan niya na ako ng mapapangasawa. Baka ka pipili mo, mapunta ka sa bungi. Yung magiging asawa mo, malay mo, pangit pala. Yan ang hinding-hindi mangyayari. Kahit si mama, hindi yun papayag na pangit ang maging manugang niya. Pinapaalalahanan lang kita, kahit ganyan ka, kaibigan mo pa rin ako. Ayos lang ako. Mamaya nga pala, pupunta ako sa tindahan sa kabilang barangay para bisitahin sa pwesto si Estefania. Sino na naman babae yan? Pang-ilan na ba yan ngayon taon? Nung 1 buwan ko lang nakilala. Ang ganda, pre. Mas matanda siya sa akin ng 7 taon pero hanip ang mukhang kata. Ang kinis. Tapos, ang katawan, Coca-Cola. Woo! Hindi ko alam kung anong mahay ka mo para makapambola ng magagandang babae at kung paano ka nakakalusot. Alam mo, mga babae, madali lang pakiligin. Basta marunong kang magpakitang gilas at purihin sila ng purihin, mabilis silang bumibigay. Kailangan din ng malakas na karisma, syempre. Lakas din ang loob mo mangolekta ng babae na parang souvenir ah. Kung sa pangit ka bumagsak dahil sa kalokohan mo, iiyak ka, sigurado ko. Chong, sa pogi kong to, hindi ako papayag na sa pangit lang ako babagsak. Pre, baka makarma ka balang araw. Wala yung pinipiling petsa o lugar. Baka mamaya bigla ka nalang patumbahin ng babaeng niloko mo. Karma? Karma ka dyan. Hindi yan totoo. May agimat pa nga ako galing kay Lolo Juanito eh. Kita mo to? Kaya kahit anong saksak at bala ng baril, hindi ako tinatablan. Protektado ako, pre. Bahala ka na nga. Basta, huwag mo sabihin na hindi kita pinaalalahanan, ha? Dumating sina Pedrito at Gregorio sa tindahan ni Estefania. Nakatayo ito sa pwesto habang nag-aayos ng paninda. Estefania, kumusta? Ganda mo talaga, artistahin. Naks! Ikaw talaga, Pedrito? Nakuha mo na nga ako, binobola mo pa ako.
Bola agad? Totoo naman ang sinabi ko Sa kutis mo pa lang, taob na sila sa'yo. Hay nako, ikaw talaga, tigilan mo nga ako. Gusto mo na namang makaisa Hindi naman kita pinipilit, pero kung papayag ka, mamaya? Hay nako, ang pilyo-pilyo mo talaga. Pupunta ako sa bahay mo mamaya. Magsasara lang ako ng tindahan, Yun! Hihintayin kita, Basta, suotin mo yung pinaka-sexy mong... Alam mo na? Sige. Umuwi na si Pedrito sa sobrang kasabikan na makaisa ulit kay Estefania. Gustong-gusto niya ang magandang hubog at makinis nitong hita at mala porselanang kutis. Samantala, sa kabilang bayan, nakaluhod si Esperanza sa ilalim ng bilog na buwan, paharap sa siga para umusal ng orasyon at palakasin ang angking kapangyarihan bilang isang manggagaway. Naroon siya sa gitna ng malawak na bakuran sa likod bahay. Nagmula ang kanilang angkan sa sinaunang lahi ng mga mangkukulam, ang mga manggagaway. Ipinapasa sa sumunod na henerasyon ang mga orasyon at dasal sa panggagamot, pagpapalakas ng kapangyarihan at pamiminsala. Panggagamot ang karaniwang ginagawa ng kanilang lahi tulad ng kanyang ina na isang manghihilot at magtatawas, samantalang kilalang albularyo ang kanyang Tito Luis. May ilan silang kamag-anak na tumatanggap naman ng bayad para mangkulam. Walang may alam ng pinagmulan ng lahi nila para na rin sa kanilang kaligtasan at hindi mahusgahan ng ibang tao. Si Esperanza ang itinuturing na isa sa pinakamalakas na manggagaway sa buong salin lahi ng kanilang angkan. May kakayahan siya na magpalit anyo bilang itim na hayop tulad ng aso o baboy. Kaya rin niyang mag-utos sa mga espiritu o sa mga anito para magdala ng kamalasan o pinsala sa kanyang bibiktimahin. May krus ang kanyang dila na kayang maghatid ng sakit o sumpa ang bawat salitang kanyang binibigkas. Marami pa siyang kapangyarihan na hindi niya nagagamit ng basta-basta dahil hindi pa siya bihasa. May mga pagkakataong gumagana ang krus sa kanyang dila nang hindi niya namamalayan, kaya iniingatan niya ang mga binibitiwan niyang salita. Ayaw niyang manakit ng walang dahilan. Gusto niyang gamitin ang kapangyarihan sa panggagamot, pagtulong sa kapwa at pagprotekta sa mga mahal niya sa buhay. Yun ang nakamulatan niya sa kanyang ina na pumanaw na. Ayaw niyang madismaya ang kanyang ina kahit wala na ito sa kanyang piling. Palagi niyang inaalala ang mga pangaral nito sa kanilang magkakapatid. Kumuha siya ng buhay na manok sa kainalay habang umuusal ng ritual. Ginilitan niya ang leeg ng manok saka itinaas yun habang tumutulo ang sariwang dugo sa lupa. Humangin ng malakas, isang tanda na tinanggap ang alay ng dalaga. Ate, tinanong ako ni Lolo kung kailan mo ipapakilala ang napapabalitang boyfriend mo. Usap-usapan na siya ng mga pinsan natin dito sa lugar. Hindi ko pa nobyo si Pedrito. Nanliligaw pa lang siya. Nagawa mo na bang orasyon ngayong gabi? Hindi pa ate, ngayon pa lang. Teka, kukuha lang ako ng mangkok. Bilisan mo, malapit nang tumakip ang makapal na ulap sa buwan. Kailangan ko ring magpahinga na maaga dahil maaga pang pasok ko sa restaurant. Nariyan na ate, huwag mo akong tarantahin, baka kung ano mabigkas ko sa orasyon. Nagmadali si Oscar sa pag-aalay ng buhay na manok para mapalakas ang taglay na kapangyarihan. Sinunod niya ang gabay ng Ate Esperanza niya sa pagbigkas ng mga orasyon. Mariin siyang pumikit sa kataimtim na umusal ng dasal. Malaki ang tiwala ni Oscar sa ate niya, kaya sinusunod niya ang lahat ng sasabihin nito. Samantala, sa bahay naman ni Pedrito, naghihintay siya sa pagdating ni Estefania. Nasasabik na siyang madama ulit ang makinis na mga hita nito at ang mabangong bulaklak
Hindi niya sinasadyang nahawakan ang suot na batong omo. Pamana sa kanya yon ng kanyang lolo Juanito noong kaarawan niya at bilin nitong dasalan ang agimat tuwing kabilugan ng buwan. Sumilip siya sa labas ng bintana saka tumingala. Bilog na bilog ang buwan. Gusto sana niyang dasalan pero hindi niya matandaan ang sinabing orasyon ng kanyang lolo. Hindi rin niya mahanap ang libreta na kasama ng agimat. Hayaan ko na nga yun. Maghahanap na lang ako ng mabibilhan ng libreto na yun. Kung maghahanap pa naman siguro to. Pedrito? Pedrito? Ha? Estefania? Mahal, buti dumating ka na. Kanina pa ako nasasabik sa'yo eh. Hay naku, kasi pinilit-pilit mo akong pumunta dito. Alam mo naman palagi kitang namimiss eh. Pahalik nga. Iba ka talaga. Hindi halata ang edad mo. Batang-bata ka pa rin tingnan. Ay, ano ba? Nakikiliti ako. Hindi lang kiliti ang matitikman mo ngayong gabi, mahal ko. Ha? Pilyo ka, ha? Aray, huwag ka dyan mangurot. Mamumulang magandang kutis ko eh. Kiss mo nga yan, ang sakit eh. Napakahilig mo talaga, Pedrito. Ang likot ng kamay mo. Alam mo bang maraming kayang gawin ng kamay na to? Ha? Ay! Shh! Huwag ka masyado maingay. Baka marinig tayo ng mga kapitbahay. Ikaw kasi. Ayan. Diyan nga. Pedrito, lumabas ka dyan! Hayop ka! Ay! Ano ba yung nagwawala sa labas? Tinatawag ka. Ha? Hindi ko alam. Teka. Dito ka lang muna sa kwarto ha. Lalabasin ko lang sa gate. Sino ba yan? Bakit gabing-gabi na nambubulao ka pa? Lumabas ka dyan, talipandas ka! Akong harapin mo kung talagang matapang ka! Oh, kayo pala, Mang Temyong. Ano ho ba yun? Napakawalang hiya mo! Binuntis mo na nga ang anak ko, inutusan mo pang magpalaglag! Napakasama ng budhi mo! Ang itak kong harapin mo! Mang Temyong! Ha? Hindi ka tinatabla ng itak? Hindi ka nagkaroon ng galos? Hindi ho ako tatablan yan. Kung ako sa inyo, uuwi na lang po ako. Hindi ho kasi ako sigurado kung sa akin nga yung pinalaglag ni Donna. Hindi naman na ho siya dalaga nung makuha ko Napag-usapan niyo na po ba ng anak niyo tungkol dyan? Abat? Bakit ho hanggang abat na lang at hindi kayo makasagot? Totoong sinabi ko, Bago ho kayo sumugod dito, sana tinanong niyo muna ang anak niyo kung nakailang lalaki na siya bago ko. Nabitin tuloy ako sa pambubulahon ninyo. Buti pa po umuwi na kayo bago ko pa kayo ipabarangay dito. Okay? Sige na po. Sino yon, mahal? Si Mang Temyong, galit na galit. Naging girlfriend mo rin ba si Donna? Iba ka, ha? Uy, hindi Inakit lang ako nun. Sino ba naman ako para tumanggi? Pero wala na akong pakialam sa kanya. Nandito ka na eh. Ang bango-bango mo. Ay, ano ba? Ay! Nagpakalunod sa sarap ang antingerong nagtatangan ng batong omo sa piling ni Estefania. Maloko si Pedrito sa mga babae. Ang tingin niya sa kababaihan ay libangan lamang at pwedeng palitan anumang oras. Hindi pa siya nakakakita ng babaeng seseryosohin. Katwiran din niya, pwede siyang tumikim ng marami, kaya bakit siya magtsatsaga sa isa? Kinabukasan, dumalaw naman si Pedrito sa bahay nina Esperanza para muling manuyo sa dalaga. Nagkakilala sila sa simbahan, may 6 na buwan na rin ang nakakaraan. Nakita siya ng binata habang papalabas ng simbahan. Nabighani ito sa taglay na ganda ng dalaga, kaya hindi niya na pinalagpas pa ang pagkakataon na magkakilala sila. Mula noon, sinuyo na ni Pedrito si Esperanza. Nagdala siya ng isang bugkos ng puting rosas at isinama si Gregorio na may dalang gitara para mangharana. Naniniwala ka ba talaga sa lalaking yan, ate? Oo naman. Mukha naman siyang seryoso sa akin. Nakita mo nga hinaharana ako. Ang tagal na rin niyang nanunuyo sa akin.
Ate naman, harana na lang yan eh. Kahit mga lasinggero sa tindahan ni Aling Berta nagkakantahan, lalo na kapag lasing. Tingnan mo, tonong lasing din yan si Pedrito. Grabe ka naman manlait sa boses ni Pedrito. Totoo naman na, ang sakit kaya sa tenga. Sintunado na nga, pumipiyok pa. Marinig ka, uy. Ate, dinig ko na rin ang pagiging babaero niya. Marami na siyang pinaiyak. May narinig din ako sa school na may nabuntis na siya at pinalaglag niya yung bata. Chismis lang yun. Kadalasan naman ng chismis hindi totoo. Hindi ba nachichismis na bakla ka? Totoo ba yun? Uy, hindi Lalaki ako, ate. Kita mo na, walang katotohanan ang mga chismis na yan. Oo, ate, imbento lang yung chismis na yon. Pero ibang kutob ko sa Pedrito na yan, ate. Maayos naman ang pakikiharap sa atin, kaya wag nating husgahan. Pakyatin mo na muna sila ng kaibigan niya. Magpapalit lang ako ng mas maayos na damit. Pedrito, Gregorio, umakyat na raw kayo, sabi ni ate. Salamat, Oscar. Maupo muna kayo, kukuha lang ako ng maiinom. Ayun, orange juice sana, yung malamig. Nag-request ka pa talaga, ha? Malamig pa. Nakakauhaw kayo mag-gitara. Eto na ang juice nyo. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi rin, Esperanza. Salamat sa pag-aarana, pero gabing-gabi na. Mas mabuti yatang ipahinga nyo na lang kesa umakyat ng ligaw sa akin. Gagawin kong lahat para sa iyo, Esperanza. Kahit languin ko pa yung patungo sa kabilang isla, sabihin mo lang. Bolero, sira ka talaga. Pero biro, ang pakay ko talaga para alamin kung papasaba ako sa'yo o hindi. May ilang buwan na rin akong nanunuyo sa'yo. Aba, mukhang seryoso yan Ang mabuti pa, lalabas na lang muna kami ni Oka para makapag-usap kayo. Sa totoo lang, hindi ka naman mahirap mahalin. Kung ganun tayo na? Oo, Pedrito, sinasagot na kita. Yes! Nakuha ko na rin ang matamis na oo ng pinakamagandang babae sa paningin ko! Loko ka talaga. Ipangako mo lang na hindi mo ako lolokohin dahil masama ako magalit. Oo naman, pangako yun. Wala sa lahi namin ang manloloko. Naging masaya ang kwentuhan ni na Esperanza at Pedrito. Naging mas malambing ang binata sa kasintahan, parating nakaakbay at nakahawak sa kamay. Pinakilala ni Esperanza si Pedrito sa mga kamag-anak at kaibigan bilang nobyo niya. May ilang tumututol dahil sa mga chismis tungkol sa pagiging babaero nito. Pero mas lamang ang pagmamahal at tiwala ni Esperanza sa nobyo kaya ipinagtatanggol niya ito sa kanila. Lumipas ang mga linggo at buwan ng pagkakamabutihan ng magkasintahan. Inaya ni Pedrito ang nobya sa bahay nang magbakasyon ang mga magulang nito sa Cebu. Tayo lang ang narito. Wala ang parents ko. Nag-off din si Aya Miding at si Manong Pepe. Solo natin ang bahay. Nakakailang, baka kung anong isipin ng mga tao na ginagawa natin dito. Ano naman, magkasintahan naman tayo, di ba? Kahit na, ayokong iskandalo. Wala namang makakaalam ng gagawin natin dito sa bahay. Secret lang natin yun. Ikaw nakakarami ka na. Pananagutan naman kita sakaling may mangyari sa atin. Pakakasalang kita. Totoo? Oo naman. Ang kinis ng kutis mo. Siyempre, alaga ko yan para hindi mo ako ipagpalit. Ang swerte ko naman. Ay, teka, nakikiliti ako. Naging mapusok ang mga halik at haplos ni Pedrito kay Esperanza. Lihim na napangisi ang binata. Naisip niyang hindi pa rin pumapalya ang husay niya sa babae dahil bumigay din sa kanya maging ang konserbatibong kasintahan. Isinuko ni Esperanza ang bataan at hindi lang isang beses yun nangyari. Naging mas malalim ang ugnayan nila mula noon. Madalas din pagbigyan ni Esperanza ang nobyo kapag gusto nitong umiskor sa kanya. Ayaw niyang magkaroon ng dahilan ang kasintahan para siya ay iwan nito. Handa siyang ibigay ang kahit na ano, mapasaya lamang si Pedrito. Isang araw,
Habang naglalakad sila sa bayan para mamili ng mga lulutuin sa kaarawan ni Oscar. Love, makikibaan niyo lang ako sa karinderya. Maiwan muna kita, ha? Ah, sige, love. Pedrito, natsyempohan din kitang hayop ka. Oh, anong problema? Bakit galit na galit ka sa akin? Nagmamaang-maangan ka pa? Mula nang malaman mong buntis ako at ikaw ang amay, pinagtaguan mo na ako? Ha? Paano kita mabubuntis wala namang nangyayari sa atin? Hindi ako papatol sa mas matanda sa akin, no? Ang sama ng tabas ng dila mo. Ganyan ka na magsalita porke may kasama ka na namang ibang babae. Bagong biktima mo na naman ba yon? Tigilan mo na nga ang kasusunod sa akin. Iba talaga nagagawa ng kagwapuhan ko Maraming nagkakagusto. Ano? At ginawa mo pa akong stalker na patay sa'yo? Kung patay na lang kaya kita. Estefania, ibaba mo yung balisong. Baka itulak ng kapwa mo demonyita yan. Talagang itatara ko sa'yo to para magtanda ka. Sige, isaksak mo pa. Dito pa. Yan tsaka dito. Sige. Ha? Hindi ka tinatabla ng balisong. Kahit na ano pang gawin mo, hindi ako masusugatan yan. Kaya ang lakas na loob mo manloko ng mga babae. Ikaw, huwag ka magpapabola dyan. Bubuntisin ka lang yan, tsaka iiwan ka. Magsisisi ka rin. Umalis ka na nga. Darating din ang karma mo sa dami ng nabuntis mo at hindi mo pinanagutan. Buisit ka. Bye! Love, sino yon? Ah, wala love. Matagal na siyang may gusto sa akin pero hindi ko pinapansin Sunod ng sunod yun. Poging-pogi sa nobya mo Parang narinig ko na buntis siya. Totoo ba? Huwag kang magpapaniwala ron. Nababaliw lang yun dahil hindi ko pinapansin. Halika na, tapusin na natin ang pamimili. Magluluto ka pa para sa birthday ng kapatid mo. Kinagabihan, bumaha ng pagkain, alak at pulutan para sa kaarawan ni Oscar. Imbitado sina Pedrito at Gregorio. Nakiumpok sila sa grupo ng mga kalalakihan na nag-iinuman. Ate, lasing na yung boyfriend mo. Hayaan mo siya. Ngayon lang naman siya uminom ng ganyan. Pero ate, narinig mo ba yung kinuwento niya sa inuman? Hindi. Ano bang sabi niya? Marami na raw siyang napasukong bataan. Namula ang magkabilang pisngi ni Esperanza, kinabahan para sa sariling kahihiyan. Ipinapanalangin na hindi siya isama sa mababanggit na isinuko ang bataan. Kapag nagkwento si Pedrito tungkol sa kanilang dalawa, siguradong maghahalo ang balat sa tinalupan. Natapos ang handaan, hindi hinarap ni Esperanza ang nobyo dahil sa sinabi nito sa inuman. Alam niyang madalas na totoo ang lumalabas sa bibig kapag nalalasing ang isang tao. Kinabukasan, nagkakagulo ang ilang kabarangay nila dahil sa napabalitang may nagpatiwakal na kolehiyala. Nagbigti ang babae habang wala ang mga magulang nito. Ate, nagpakamatay yung kaklase kong si Erlinda. Ha? Kawawa naman. Bakit daw? Ang sabi sa iniwang sulat bago nagbigti, buntis daw siya at ayaw panagutan ng ama ang bata. Napakawalang puso naman ng lalaking yun. Makonsensya sana siya. Kung sino man siya, tubuan sana ng mga butlig ang katawan niya. Yung marami para naman pumangit at wala nang papatol sa kanya. Yari na yung lalaking gumawa nun. Ikaw pa ang sumumpa sa kanya. Dapat lang maparusahan ng mga lalaking tulad niya. Hindi na naawa sa babaeng nabuntis niya. Parang walang ina't kapatid na babae. Walang paninindigan at walang konsensya. Paniguradong tutubuan talaga ng maraming butlig sa balat yun, ate. Nang mga sumunod na araw, hindi nagpakita si Pedrito kay Esperanza dahil meron daw siyang sakit. Nag-alala ang dalaga sa kalagayan ng kasintahan, kaya pinuntahan niya ito sa bahay para dalhan ng makakain. Bukas ang gate, kaya nakapasok siya sa malawak na bakuran. Tinawag niya ang binata mula sa labas ng bahay. Pedrito! Love! Pedrito! Oh, Love, ikaw pala. Bakit balut na balut ka ng kumot? May lagnat ka ba? Ginikinaw ka? Bumaba ka nga riyan. Bakit sa bintana ka lang nakadungaw? Baka kasi mahawa ka, Love May tigdas ako ngayon. Panahon ba ng tigdas ngayon?
Buti pa magpatingin ka sa albularyo para gumaling ka na agad. Wala akong kilalang albularyo eh. Nagpatingin na ako sa doktor sa bayan. Naresetahan na ako ng gamot, kaso parang hindi tumatalab eh. Tatawagin ko si Tito Luis ko para gamutin ka. Albularyo yon. Oh, sige, salamat, love. Pasensya ka na, hindi kita malalapitan ngayon. Ayos lang, love. Papupuntahin ko rito si Tito mamaya. Magpagaling ka, ha? Oo, mahal kita, love, ha? Mahal din kita. Pinuntahan ni Esperanza ang bahay ng Tito Luis niya at sinabi ang kalagayan ni Pedrito. Pumayag ang tiyo niya na tingnan ang kanyang nobyo kaya pumunta ito agad sa bahay ng binata. Hindi na siya sumama sa panggagamot ng tiyuhin dahil tiwala siya na kakayanin niya naman yon. Ayaw din niyang gamitin ang kakayahang manggamot kay Pedrito dahil wala itong alam. Kinumusta niya ang panggagamot ng tiyuhin kay Pedrito kinabukasan. Sinabi ng Tito Luis niya na dinapuan ng palipad hangin ang kanyang nobyo. Magaan lang ang kumapit dito kaya nakuha pa ng halamang gamot. Maayos na raw ang kasintahan niya at maaari nang lumabas ng bahay sa mga susunod na araw. Nakahinga ng maluwag si Esperanza dahil maayos na ang kalagayan ng kanyang kasintahan. Ipinagtaka niya ang palipad hangin na tumama kay Pedrito. Naisip niyang baka may taong may lihim na galit sa nobyo at sa ganoong paraan gustong makaganti. Ate, samahan mo akong makipaglibing mamaya sa kaklase kong nagpakamatay. Sige, malapit ba kayong kaklase mong yon? Oo ate, mabait siya sa lahat at tahimik lang. Ang totoo, nanligaw ako sa kanya pero busted ako dahil may nagugustuhan na raw siya. Sayang naman, nagpakamatay siya ng dahil lang sa lalaking walang kwenta. Kung ikaw sanang pinili niya, hindi siguro aabot sa ganito. Mahina lang siguro talaga akong mambola, ate. Hindi yon. Malabo lang ang mata ng babaeng aayaw sa kapatid ko. Ang bait-bait mo kaya, matalino ka pa. Hindi talaga kami tinadhana, ate. Pero naisip ko rin sana pinaglaban ko ang nararamdaman ko at pinagbuti ang panliligaw. Maayos siguro siya ngayon. Makakahanap ka rin ng babaeng ikaw ang pipiliin. Huwag kang mag-alala, Oscar. Pagdating ng hapon, pumunta sina Oscar at Esperanza sa bahay nina Erlinda. Nag-abot sila ng puting sobre sa naulila ng dalaga bilang abuloy. Maraming tao ang naroon para makiramay. Ang isa sa ikinabigla niya ay nang makita si Pedrito at si Gregorio doon. Love, anong ginagawa niyo rito? Makikipaglibing. Suki namin sa store si Erlinda eh. Kayo? Kaklase ni Oscar tung yumao sa university. Nagpasama lang siya sa akin. Ah, ang liit ng mundo, no? Sabay-sabay na tayong umuwi mamaya, ha? Sige, love. Nakisabay sila sa mga naglakad mula sa bahay nina Erlinda hanggang sa sementeryo. Humahagulhol ang mga magulang ni Erlinda habang ibinababa sa hukay ang kabaong ng anak na nagpakamatay. Love, alam mo ba kung sinong nakabuntis sa kanya? Ha? Hindi eh. Ang alam ko lang, tahimik yan at masunurin sa mga magulang. Napakasama talaga ng lalaki may gawa sa kanya nito. Hindi naman maiisip magpakamatay ni Erlinda kung pinanagutan lang siya ng lalaki. Oo, tama ka. Alam mo, may karma rin yun eh. Di ba, Gregorio? Oo, tama ka. Sumakit sana ang tiyan ng lalaking yun at magdamag. Tingnan natin kung di pa yan magtanda. Oo nga. Si Nico ni Pedrito ang kaibigan na sumang-ayon pa kay Esperanza. Pinandilatan niya ito ng mga mata na ikinatawa naman ni Gregorio. Iniinis niya ang kanyang tropa. Nakauwi na sila gamit ang sasakyan ng mga magulang ni Pedrito. Love, hindi na kami bababa ng kotse ha. Medyo masama ang pakiramdam ko eh. Sige, ingat kayo sa pag-uwi ha. Bye, love. Oh, bakit butil-butil ang pawis mo, pre?
Sumasakit ang tiyan ko, pre. Grabe, ang baho naman. Magsabi ka naman kung magpapasabog ka. Sarado pa tong bintana ng kotse mo, oh. Woo! Sobrang sakit talaga ng tiyan ko, pre. Kanina ko pa to pinipigilan eh. Pero hindi ko na kaya ngayon. Lalabas na. Oh, uy, wag dito sa kotse mo. Gusto ko pa mabuhay. Dali-daling inihinto ni Pedrito ang sasakyan sa gilid ng kalsada kung saan may makapal na talahib. Doon siya naglabas ng sama ng loob. Pre, buti may tissue ka sa kotse mo. Ito, pamunas. Baho. Woo! Salamat, pre. Pakiramdam ko may natira pa pero kaya ko na itong pigilan hanggang sa bahay. Bilisan na natin para hindi ka naabutan sa daan. Ako na magmamaneho. Halos paliparin ni Gregorio ang kotse para makauwi sila kaagad. Pagkarating pa lang sa tapat ng bahay ni na Pedrito, nagmamadali itong bumaba saka tumakbo papasok sa loob ng bahay. Teka, ano ba nakain mo? Hindi ko nga rin alam eh. Maayos naman ako kanina. Hindi rin naman ako kumain dun. Baka minumulto ka na ni Erlinda, pre. Huwag ka nga manakot. Lalo tuloy sumasakit ang tiyan ko. Pero hindi ba? Hiniling ni Esperanza na sumakit sana ang tiyan mo. Ako? Hindi naman ako. Pre, ikaw yung nakabuntis at nang iwan kay Erlinda. Nakalimutan mo na? May krus yata sa dila yung girlfriend mo eh. Hindi naman siguro. Nagkataon lang na sinakitan ako ng tiyan ngayon. Aray! Ayan na naman! Subayo ka na lang kaya matulog. Grabe ka sa akin. Ibili mo na nga lang ako ng gamot sa pagtatae. Wala na kaming stock dito eh. Sige, pupunta lang ako sa butika. Pagbutihin mong pag-iiri dyan, ha? Inabot na ng ilang oras pero hindi pa rin nawawala ang pananakit ng tiyan at pagtatae ni Pedrito. Doon na rin muna nagpaumaga si Gregorio para alalayan ang kanyang kaibigan. Dalhin na kaya kita sa ospital. Mukhang mapupuno mo na yung Poso Negro niyo eh, oh. Kapag hindi ko na kinaya hanggang mag-umaga, sige, pumunta na tayo sa ospital. Baka naman nausog ka o kaya na matanda. Pero hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Kwentong kutsero lang yan. Pampalipas nila ng oras sa biyahe. Eh paano mo may papaliwanag yung biglang pagtatay mo na parang wala ng bukas? Namumutla ka na nga eh. May nakain lang talaga akong hindi maganda at hindi ko maalala kung ano yun. Gagaling din to. Iinumin ko pa tong mga nabili mong gamot sa pagtatae. Binili ko na lahat ng brand na meron sila para makapili ka. Pero hindi para laklakin mo lahat yan, ha? Ang sakit na ng ano ko eh. Wala na akong lakas para umiri. Ang hapdi-hapdi na rin. Bahala ko. Nang magliliwanag na, napagdesisyonan nilang dalhin na siya sa ospital. Pero biglang tumigil ang pananakit ng tiyan niya at nawala na rin ang kanyang pagtatae. Kita mo na, gumana nung ininom ko lahat ng binili mong gamot. Okay ka pa ba? Hindi ka ba nahihilo o kung ano? Baka sa overdose ka mamatay, hindi sa pagtatae. Ayos na pakiramdam ko. Nanghihina lang ako at medyo nahihilo. Abay, manghihina ka talaga dyan. Gawin mo ba namang literal na trono yung si Mang Casillas eh. Magkahawig na nga kayo eh. Salamat sa pag-alalay sa akin, magdamag pre ha. Sabihin mo lang kung pati ikaw nai-inlove na sa akin. Pagbibigyan kita. Kadiri ka, baho mo. Ayoko sa mahilig magpasabog sa talahiban. Magpahinga ka na. Aalis muna ako para bumili ng makakain mo. Sigurado ako gutom na gutom ka na. Salamat pre ha. Love you. Nakarating sa bayan si Gregorio para bumili ng pagkain nila ni Pedrito. Nang makasalubong niya si Esperanza. Gregorio, anong ginagawa mo rito? Nasaan si Pedrito? Nasa bahay, nagpapagaling pa. Magdamag sumama ang pakiramdam niya. Napatakbo nga ako sa butika para bilhin lahat ng gamot sa pagtatay. Buti tumalab. Ayun, ayos na siya. Ano bang pinagkakain niya? Mabuti naman gumana yung gamot na nabili mo. Muntik ko pa nga siyang isugod sa ospital eh. Buti na lang, okay na siya ngayon. Pakisabi magpagaling siya ha. Pasensya na kamo dahil hindi ako makakapasyal ngayon. Anniversary nila mama. Ako nag-aasikaso ng mga lulutuin. Sige, sasabihin ko. Mauna na ako. Bibili pa ako yung pagkain niya.
Mag-ingat ka, Esperanza, ha? Pauwi na si Esperanza nang makita niya ang babae sa tapat ng isang maliit na bahay ng isang matandang babae na kilala sa lugar nila na isang aborsyonista. Napailing siya dahil may bata na namang hindi maipapanganak sa mundo. Nakilala niya yung babae, siya yung nakita niyang kausap ni Pedrito at naghahabol sa kanya. Buntis nga siya? Sino naman kaya ang ama? Nakakapanginig naman ng laman ng mga lalaking takot sa responsibilidad. Huwag sana makatulog ang lalaking yun. Mga 1 linggo para mangitim ng husto ang palibot ng mga mata niya. Gusto sanang pigilan ni Esperanza ang babae sa plano nitong pagpapalaglag pero wala siyang karapatang gawin yun. Mukha namang desidido ang babae sa kanyang gagawin dahil dire-diretso lang ito ng pasok sa nasabing bahay. Napailing na lang siya bago lumakad patungong sakayan ng jeep. Mas kailangan niyang unahin ang paghahanda sa anibersaryo ng kasal ng kanyang mga magulang. Kinagabihan, panay ang ikot ni Pedrito sa kanyang kama. Hindi siya mapakali at ayaw dalawin ng antok. Nakailang tayo at lakad siya sa sala para mapagod at antukin pero wala yung epekto. Magdamag siyang hindi dinalaw ng antok kaya kinabukasan ay magang-maga ang kanyang mga mata. Oh, pre, bakit ang lalim ng mga mata mo? Namboso ka ba? Sira ka talaga. Hindi ako nakatulog magdamag. Hindi ko alam kung bakit. Panay ang hikab ko pero hindi naman ako makatulog. Baka namamatanda ka o kaya may nag-iisip sa'yo. Yung mga babae mo, baka naalala ka. Marami-rami yun kaya di ka talaga makakatulog pag nagsabay-sabay sila. Nang aasar ka ba? Sama mo na nga lang akong bumili ng sleeping pills. Alam mo, napapansin ko, madalas ka nagkakasakit nitong mga nakaraang araw. Hindi ko na nga rin maintindihan eh. Tara na. Sumakay sa kotse sina Pedrito at Gregorio papunta sa butika sa bayan para bumili ng gamot na pampatulog. Nasa butika na sila nang makita nila si Donna at si Mang Temyong. Nangayayat ang dalaga dahil sa ginawa nitong pagpapalaglag. Hindi ka pa rin namamatay na hayop ka? Ako na naman ang pinag-iinitan nyo. Tay, hayaan nyo na ho yan. May karma din siya. Tara na ho. O yan, isinumpa ka na naman yata. Lalo kang hindi makakatulog niyan, pre. Tumahimik ka nga dyan. Hindi totoo ang sumpa at karma. Pabili ho ng 1 boteng sleeping pills. Ayaw mo makinig kaya bahala ka. Punta tayo kay na Esperanza pagkatapos. Namimiss ko na yung girlfriend ko. Himala, mukha yatang may bala ka na magseryoso sa isang babae. Hindi pa ako sawa sa kanya. Wala rin akong makitang mas maganda kaysa sa kanya. Naku pre, sinasabi ko sa iyo, huwag mong lolokohin yung si Esperanza. Hindi ba't may lahing manggagamot ang angkan nila? May albularyong ang tiyuhin yun eh. Ang alam ko, may kakayahan din mangkulam ang mga albularyo. Baka kulamin ka ng angkan niya, sige ka. Hindi yan totoo. Hindi rin naman ako naniniwalang napagaling ako ng tiyuhin niya. Sa gamot na nireseta sa akin ng doktor sa bayan, yun, dun ako gumaling. Hindi ako naniniwala sa mga albularyo. Sinakyan ko lang si Esperanza para hindi magtampo sa akin. Sabi mo eh, bilisan mo na dyan para makauwi na tayo. Sa inyo pala muna ako ng 1 linggo. Nag-away na naman yung mga magulang ko dahil nakapanlustay na naman sila pareho ng pera sa kasino. Sige, tara, umuwi na tayo. Sa bahay ni na Esperanza, dumating ang Tito Luis niya. Nagmamadali itong pumasok sa loob. Hermano! Hermano! Oh, nasa nang itay mo? Lumabas lang po sandali. Ano pong problema? Naalala mong kapatid naming Tita Lupe mo? Nagbalik na siya rito sa San Jose. Po? Hindi ba't siya po ang nag-aalay ng kaluluwa ng mga biktima niya para lumakas ang taglay niyang kapangyarihan? Hindi pabor ang lolo't lola mo noon sa ganung paraan ng pagpapalakas nating mga manggagaway. Kaya nga siya pinalayas noon. Kahit ako rin naman, Tito, pero siguro may dahilan siya para gawin yon. Niloko kasi siya dati ng kasintahan niya at iniwan.
Pinagpalit siya sa ibang babae, kaya pinarurusahan niya ang mga lalaking manloloko at inaali ang mga kaluluwa nila tuwing kabilugan ng buwan para lumakas. Kaya naman ho pala, may pangit na nakaraan si Tita Lupe. Kahit ganon, kapatid pa rin namin siya. Tao po, magandang araw ho. Oh, Pedrito, Gregorio, kayo pala. Tumuloy kayo. Para sa'yo. Ang babango naman ng mga puting rosas na ito. Bagay sa magandang nobya ko, syempre. Bulero ka talaga. Maupo kayo. Saan kayo galing? Sa bayan, bumili ng gamot ni Pedrito. Gamot? Para saan? Wala naman. Vitamins lang yun. Maiwan ko na kayo. Sabihin mo na lang sa itay mo ang sinabi ko, ha? Opo, makakarating po, Tio. Love, namiss kita kaya napadaan kami ngayon. Pasensya na kung hindi tayo nagkikita nitong nakaraan. Marami lang akong inaasikaso. Ayos lang, nagkasakit din ako eh. Siya nga pala, maghahanda ang mga magulang ko para sa birthday ko sa katapusan ng buwan. Punta kayo ng pamilya mo, ha? Esperanza, baka naman may maganda kang pinsan na pwede mong ipakilala sa akin. Isama mo sa birthday ni Pedrito. Ikaw talaga, Gregorio. Sige, irireto kita sakaling may single pa sa kanila. Yun tayo eh. Kaya boto ko sa iyo sa lahat ng naging babae ni Pedrito. Aray, bakit ka ba nanili ko, pre? Lahat ng mga naging babae? Bakit? Ilan ba ang naging babae niyan? Huwag kang magpapaniwala dyan, ang aasar lang yan. Bakit pala panay ang hikab mo, love? Napuyat ka ba? Medyo, may mga pinaasikaso lang si na mama na papeles sa akin. Magpahinga ka na kaya. Naluluha ka na sa paghikab mo. Sige, mauna na kami, love. Inaantok na nga ako. Ingat kayo sa daan, ha? Ikaw naman, ibubuko mo pa ako kay Esperanza. Sorry na, nadulas lang. Pagka-uwi sa bahay, agad na sumubok matulog si Pedrito pero patuloy siyang nagpapabiling-biling sa higaan. Hindi siya makatulog kahit anong pikit ang kanyang gawin. Pero ramdam niya sa sarili na antok na siya. Bumangon siya saka uminom ng sleeping pills. Tumalab yun sa kanya kaya maganda ang gising niya kinabukasan. Pre, mukhang napasarapan tulog natin ah. Hindi mo na inabutan sina tito at tita. Pupunta raw sila sa Hong Kong para sa anniversary nila. Sinabi kong puyat ka kaya hindi ka naginising. Hindi ko na alalang ngayon ang anniversary nila. Sobrang stressed ako dahil sa mga nangyayari sa akin itong mga nakaraang araw. Mukha namang maayos ang tulog mo magdamag. Oo, salamat sa sleeping pills. Kita mo, nakuha ng gamot ang problema ko sa pagtulog. Hindi ako kinakarma o sinumpa. Hindi totoo yun. Oo na, baka nga hindi tinatablan ng mga ganun ang hindi naniniwala. Teka, maiba ako. Himala na hindi na ako ginugulo ni Estefania. Balita ko, ipinalaglag niya na yung anak niyo. Naniwala ka naman na sa akin yun eh. Hindi naman ako nakauna sa kanya. Baka gusto lang niyang ipaako sa akin. Pwede. Mahirap din magtiwala at mapikot. Tapos, hindi naman pala sa iyo yung bata. Kailangan ko rin mag-ingat. Hindi ko isusugal ang buhay binata ng ganun-ganun na lang. Huwag kasing banat ng banat, pre. Baka kung sino na lang ang mabuntis mo dyan. Hindi naman ako basta papatol sa kung sino lang. May standards din naman ako. Una sa lahat, dapat maganda. Yung babagay sa kapugian ko. Oo na lang, pre. Inabot din ng 1 linggo ang problema ni Pedrito sa pagtulog at pag-inom ng sleeping pills para makatulog. 1 pill lang ang kailangan niya noong una pero nadaragdagan ang kailangan niyang inumin dahil hindi na yon tumatalab sa susunod na araw. Hanggang sa maraming pills na ang iniinom niya para lamang makatulog. Kinabukasan, isinugod siya ni Gregorio sa ospital dahil hindi na siya magising. Napasobra ang dami ng ininom niyang pills. Ano bang nangyari? Bakit siya nag-overdose ng sleeping pills? Hindi ko rin alam eh. Siya na lang ang tanungin mo kapag nagkamalay na siya. Nasaan ang parents niya? Pauwi pa lang sila galing sa Hong Kong. Sige, tutulungan kita magbantay sa kanya. Hindi ko lang maintindihan kung bakit naisipan niya mag-suicide.
Imposible mag-suicide yan. Puging-pugi sa sarili yan eh. Pangarap niya magparami ng lahi na puro kamukha niya. Puro ka naman kalokohan eh. Nasaan ako? Love, nasa ospital ka. Kumusta ang pakiramdam mo? Ospital? Medyo nahihilo pa ako. Bakit ka nag-overdose ng pills? Ano bang pumasok sa isip mo? May problema ka ba? Wala naman. Nagkamali lang ako ng inom. Babalik muna ako sa pagtulog. Inaantok pa ako eh. Sige, magpahinga ka na muna. Kami na ni Gregorio ang bahala sa'yo. Ilang araw na malagi si Pedrito sa ospital bago pinayagang umuwi. Hindi na rin niya kailangang uminom ng pills dahil nagbalik na rin sa normal ang kanyang pagtulog. Laking pasasalamat niya kay Gregorio at sa kanyang kasintahang si Esperanza dahil sila ang nag-alaga sa kanya sa ospital. Samantala, dumating si Tita Lupe sa bahay nina Esperanza. Naabutan nito ang kapatid na si Mang Hermano na nagwawalis sa bakuran habang nagsisiga si Esperanza. Nakasuot ito ng itim na mahabang bestida at tinernohan ng itim na sombrero. Mukha itong makikipaglibing sa kanyang suot na damit. Kuya! Oh, Lupe, bakit ka pa nagbalik? Alam mong ayaw ni na inay na makita ka pa nila. Hindi makakabuti sa kanilang kalusugan ang sumama ang loob. Gusto ko lang magkaayos kami ni na inay at itay, kuya. Alam mo naman na galit pa rin sila sa'yo. Hindi ko naman sinasadya na mapatay si Edong. Malay ko ba kung siyang kapatid natin matagal nang nawawala? Hindi ko rin kasalanan na babaero siya at ipinakulam sa akin ng babaeng galit sa kanya. Susubukan kong kausapin ulit si Nainay para magkaharap kayo. Pero huwag ka muna magpapakita sa kanila. Salamat, kuya. Siya ba ang panganay mo? Oo, si Esperanza. Maganda ka, iha. Huwag kang papaloko sa mga lalaki, ha? Magsabi ka lang kapag merong umapi sa'yo. Salamat po, Tita Lupe. Ayan ka na naman, Lupe. Galit pa rin kasi talaga ako sa mga manloloko. O siya, maiwan ko na kayo. Mukha namang mabait si Tita Lupe. Sadya lang siguro siyang nasaktan sa pag-ibig noon. Oo, totoo naman. Kung hindi siya binigo ng dati niyang kasintahan, hindi siya magiging ganyan ngayon. Naawa si Esperanza sa kanyang tiyahin. Naisip niya na wag sana siyang matulad sa naging karanasan nito sa buhay pag-ibig. Baka mas higit pa ang magawa niya sa lalaking manloloko sa kanya. Samantala, nakauwi na si Lupe sa inuupahang pwesto malapit sa simbahan. Maliit na tindahan yun na ginawa niyang pwesto para makapanghula, manggamot at mangkulam. Nag-aasikaso siya ng mga gamit nang may pumasok na babae at matanda sa kanyang pwesto. Naupo ang mga ito sa harap ng mesa. Ikinuwento ng babae na niloko siya ng naging kasintahan. Binuntis pagkatapos ay ayaw panagutan. Ang masama pa, binigyan siya nito ng pera na pampalaglag ng kanyang dinadala. Sobrang galit ang naramdaman ni Lupe sa lalaking walang budhi. Nag-abot ng pera ang matandang lalaki sa kanya kasama ang larawan ng binatang gusto nilang maparusahan. Sinabi nitong may taglay na anting-anting ang lalaki kaya hindi tinatablan ng kutsilyo. Tumawa ng pagkalakas-lakas si Lupe. Sinabi niyang walang panlaban ang ganong uri ng agimat laban sa malakas niyang itim na kapangyarihan. Hiningi niya ang buong pangalan at kaarawan ng lalaking parurusahan niya. Ibinigay ng dalaga ang buong pangalan na Pedrito Tan. Sinabi ng dalaga na may malaking handaan ang lalaki sa nalalapit na kaarawan nito. Tugon ni Lupe, gagawin niya ang ritual sa mismong araw ng selebrasyon ng binata. Dumating ang gabi ng selebrasyon ng kaarawan ni Pedrito.
Dumagsa ang maraming kamag-anak at kaibigan ng kanilang pamilya. May ilan ding kilalang negosyante ang naroon para makipagsaya sa kaarawan ng uniko iho ng pamilyatan. Bumaha ng pagkain at alak, nagliliwanag ang buong paligid ng bakuran ng malaking bahay. Maraming mesa ang naroon para sa mga bisita at may mahabang mesa para sa buffet. Dumating sina Esperanza at Oscar sa handaan na yun. Hindi sumama ang kanilang ama dahil naiilang daw itong makihalubilo sa mayayaman. Huminto sa labas ng bakuran ang magkapatid saka pinagmasdan ang maliwanag na looban ni na Pedrito. Ang garbo ng birthday ni Kuya Pedrito, ang daming handa. Bigati naman kasi ang mga imbitado. Nakita mo pati sina Mayor at Governor nandito rin. Sila yan, di ba? Nakakahiyang pakainin sila ng pangkaraniwang ulam lang. Mayaman talaga ang angkan nila. Ibang level ang mga bisita. Hindi natin to nakita sa ibang handaan na pinuntahan natin. Kahit sa sarili kong birthday nung nakaraan, puro taga-lugar lang natin ang dumalo. Pati mga tambay sa tindahan nandoon din. Hindi ko nga lubos maisip na magugustuhan ako ni Pedrito na isang serbidora lang sa restaurant. Hanggang ngayon parang paniginip pa rin sa akin ang lahat. Matanong nga kita ate, nakapunta ka na dito hindi ba? Pinakilala ka na ba niya sa magulang niya bilang girlfriend niya? Ah, hindi pa. Hindi ko pa nga sila nakaharap ni minsan. Wala sila sa tuwing pumupunta ako rito. Tingin mo ba ipapakilala ka niya ngayon sa mga magulang niya? Hindi ko alam. Sana. Love, kanina pa kayo? Pumasok na kayo sa loob. Sige, ikaw. May hinihintay pa akong parating na bisita. Susunod ako mamaya. Kumain na kayo ron. Mauna na kami sa loob. Halika na, Oscar. Nilingon ni Esperanza ang kanyang nobyo. Umaasa siyang ipakikilala siya nito sa mga magulang bilang kasintahan. Gusto rin niyang maramdaman na ipinagmamalaki siya ni Pedrito sa ibang tao at ipagsigawang girlfriend siya nito. Nakamasid lang si Esperanza sa mga bisita na halatang nagmula sa mayayamang angkan. Bahagya siyang nanliit sa suot na simpleng puting bestida na kahit na malinis, mukha pa ring mumurahin. Maya-maya, gumitna ang mga magulang ni Pedrito. Nagpasalamat sa mga dumalong bisita saka ipinakilala ang kanilang nag-iisang anak na lalaki. Gumitna ang binata saka nagsalita sa harap ng lahat ng tao. Inabangan ni Esperanza na ipakilala siya nito kahit man lang mabanggit siya kasama ng ilang taong pinasalamatan, pero hindi yun ginawa ng kanyang kasintahan. Umasam pa rin siyang tatawagin ng nobyo pagkatapos magsalita at ipakikilala sa mga magulang, pero bigo pa rin siya. Nagkatinginan sila ni Oscar, bakas sa mukha nila ang umaasa at nabigo. Gusto na sanang umuwi ni Esperanza dahil sobra na siyang nasaktan nang mapansin ang magandang babaeng lumapit sa mga magulang ni Pedrito. Nakasuot ito ng mahabang puting gown na kumikinang-kinang. Halatang mamahalin ang damit na yun. Magiliw ang pakikipag-usap ng babae sa dalawa, tapos ay lumapit pa si Pedrito para bumeso sa babae. Ate, kilala mo yung lumapit na babae sa kanila? Hindi eh. Tanungin mo kaya siya. Nakakahiya. Ako magtatanong sa iba. Dito ka lang muna, ate. Samantala, Love, kumusta ang pagkain? Masarap ba? Oo, masarap lahat. Maiwan muna kita ha. Aasikasuhin ko lang yung ibang bisita. Papupuntahin ko si Gregorio rito para may makausap kayo. Sige. Hindi man lang ako nagawang ipakilala sa mga kamag-anak at kaibigan niya. Ate! Oh, anong nalaman mo? Chinika ko yung katulong nila na yun. Fiancé daw ni Pedrito yung babae, anak ng kumare ng mama niya. Ano yung fiancé? Ha? Hindi. Ayos ka lang, ate. Iuwi mo na ako. Nahihilo ko.
Pagkaalis nina Esperanza at Oscar, biglang nagkaroon ng komosyon sa handaan ng mga tan. Biglang sinaktan ng tiyan si Pedrito, saka nagsuka ng maraming insekto. Nagsigawan ang mga bisita dahil sa sobrang takot. Nakauwi naman sina Esperanza at Oscar ng maayos. Pero nanlulumo pa rin ang dalaga sa kanyang natuklasan. Ano siya ni Pedrito kung may fiancé ito? Halatang boto ang mga magulang ng nobyo niya sa babaeng yun. Ate, may lahing inchik ang nobyo mo. Hindi ba kapag ikinakasal sila, ipinagkakasundo lang? Pero bakit niya ako niligawan? Kaya pala hindi niya ako may pakilala sa mga magulang at mga kaibigan niya. Kaya pala halos hindi niya tayo inaasikaso sa handaan niya. Mabuti pa yung ibang bisita, ilang ulit niyang nilapitan para kumustahin. Nakasunod nga lang ang tingin natin sa kanya, ate, di ba? Pakiramdam ko nga kanina, dapat hindi na tayo pumunta dun eh. Matutulog na muna ako. Baka sakaling mawala ang pagkadismaya ko kay Pedrito. Ako rin, ate. Nawalan lang ako ng gana sa handaan na yun. Hindi pala masaya ang sosyalang party kapag hindi ka binigyan ng halaga. Matutulog na rin ako, ate. Ipahinga mo na yan. Kausapin mo si Pedrito kapag okay ka na. Hindi agad nakatulog si Esperanza dahil kay Pedrito. Idagdag pa na ilang beses nang may nangyari sa kanila. Naisuko niya na rito ang kanyang pagkababae. Nasabihan niyang tanga ang sarili dahil sa naging mahina siya. Kinabukasan, nakarating sa kanya ang nangyari kay Pedrito sa handaan. Dinala raw sa ospital ang nobyo pero wala pang balita kung ano ang sakit. Gustong pumunta ni Esperanza para dalawin ang binata pero nag-aalala siya dahil hindi naman siya kilala ng mga magulang nito. Ate, hindi kaya kinukulam si kuya? Imposibleng pangkaraniwang sakit lang yung sumuka na siya ng kung ano-anong insekto. Hindi ko nga alam eh. Gusto ko siya makita para malaman ko ang kalagayan niya. Punta tayo, ate. Sumilip lang tayo sa kanya. Kahit magpakilala kang kaibigan niya. Sige, halika na. Pumunta ang magkapatid sa ospital kung saan dinala si Pedrito. Nakasilip sila mula sa malayo. Tanaw ang pinto ng silid ng binata. Pumasok na kaya tayo, ate? Kinakabahan ako. Halika na. Teka, sandali lang. Tao po, kaibigan po kami ni Pedrito. Oh, kayo pala, pasok kayo. Ano bang nangyari sa kanya? Hindi ko nga rin alam eh. Basta nagkakasiyahan kagabi tapos bigla siyang sumuka ng mga salagubang, ipis, uod. Kadiri talaga. Natahimik lang siya ngayon dahil pinainom ng pampatulog. Mga kaibigan ba kayo ng anak ko? Opo. Maingon ko muna kayo. Lumabas ang fiancé niya para salubungin sa baba ang papa ko. Susundan ko lamang siya. Sige po. Sorry, Esperanza. Wala kang kasalanan. Si Pedrito ang kailangan magpaliwanag sa akin. Kailangan niyang gumaling. Hindi namin alam kung anong gagawin sa kanya. Walang makitang problema ang mga doktor. Lahat ng laboratory test niya, normal naman. Hindi rin nila maipaliwanag ang mga insektong lumalabas sa bibig niya. Baka binabarang siya. Barang? Hindi ko lang alam. Di ba ganun sa mga palabas? Ate, tingnan mo kung pantay ang mga hinliliit niya. Oo nga, hindi pantay. May bumabarang sa kanya. Anong ginagawa mo, Esperanza? Wala. Minamasahe ko lang ang mga kamay niya para ma-relax siya ng konti. Napakabuti mo talaga. Kung ikaw na lang sanang makakatuluyan ni Pedrito. Hindi ako makakapagdesisyon dyan. Sa tingin ko, hindi kayang suwayin ni Pedrito ang mga magulang niya. Kailangan namin mag-usap sa sandaling maayos na ang lagay niya. Apo, sinong may kagagawan dito sa apo ko? Di po namin alam, Lolo Juanito. Basta na lang po siya nagkaganyan. Binabarang ang apo ko. Oh, sinong babarang sa anak ko? Pagalingin niyo ang apo niyo. Ako ang bahala sa kanya at sa bumabarang sa kanya. Mukhang kailangan na po muna namin magpaalam.
Masyado na po tayong marami dito sa kwarto. Ay, sige, sasabay na ako sa inyo. Kailangan ko rin kumuha ng mga gamit namin ni Pedrito sa bahay. Idadaan ko na kayo sa inyo. Salamat, Gregorio. Napakabuti mo sa amin. Ilang sandali lamang, naihatid na ni Gregorio sina Esperanza sa bahay. Oscar, ang tingero palang lolo ni Pedrito. Oo nga, totoong suot niyang Trespico Roma. Kailangan nating mag-ingat. Kalabang mortal ng angkan natin ang mga antingero. Kahit wala tayong ginagawa, huhusgahan nila tayo dahil ang angkan natin ay mga manggagaway. Napansin ko rin ang suot na kwintas ni Pedrito kanina. Batong omo yun. Hindi ko rin napansin nun yun dahil wala rin ang atensyon ko. Hindi kayo pwede ni Pedrito, ate. Imposible yun. Tututo lang lolo niya. Manganganib din ang angkan natin kapag nalaman ng matanda na manggagaway tayo. Sa tingin ko rin. Ate, ayos ka lang. Ang sama ng tiyan ko. Nangangasim ako. Napaangat ng ulo si Esperanza dahil sa hinala. 2 buwan na siyang hindi dinaratnan. Napatitig siya sa kapatid habang kumakabog ang kanyang dibdib. Kinabukasan, nagpasama si Esperanza kay Oscar sa klinika. Ayaw niyang may makakita sa kanila kaya sa ibang lugar sila magpapatingin. Hindi mapakali si Esperanza habang naghihintay na tawagin ang kanyang pangalan. Saglit pa ay tinawag na siya para mangolekta ng ihi sa bote. Abot-abot ang dasal niya na sana ay hindi siya buntis. Malaking kahihiyan na nagdadalang tao siya na siya ay dalaga. Matagal-tagal din ang hinintay nila para malaman ang resulta ng test sa kanya. Bandang hapon, nalaman niyang 2 buwan na siyang buntis. Para siyang namatanda sa pagkakaupo habang ipinapaliwanag ng doktor ang mga dapat at hindi niya dapat kainin. Binigyan din siya ng vitamins para sa kanyang ipinagbubuntis. Anong gagawin ko? Kailangan malaman ni Pedrito yan. Siya ang ama ng bata at may pananagutan siya sa'yo. Paano kung ayaw niya sa bata? Paano kung hindi niya ako panagutan? Kahit man lang magsustento siya para sa anak niyo, dapat magpakalalaki siya. Paano ko rin sasabihin kina Itay at sa mga kamag-anak natin ang kalagayan ko? Malalagay tayo sa malaking kahihiyan. Tatawagin akong disgrasyada kung bakit kasi bumigay ako agad sa kanya. Ang laki ko talagang tanga. Ate, wala na tayong magagawa dahil nariyan na yan. Dugo at laman mo yan, kaya kailangan mong tanggapin. Huwag mong isipin ang sasabihin ng ibang tao. Narito kaming pamilya mo, pagtutulungan nating palakihin ang anak mo kahit hindi ka papanagutan ni Pedrito. Salamat, Oscar, ha? Noon pa man ikaw na talaga ang kasangga ko sa lahat ng bagay. Pamilya tayo, kaya magdadamayan tayo, ate. Sasabihin ko kay Pedrito ang kalagayan ko oras na gumaling na siya. Kailangan namin mag-usap ng masinsinan. Samantala, ginagamot ni Lolo Juanito ang barang na tumama kay Pedrito. Bumulong ng orasyon ng matanda, nakipagpatigasan ng lakas sa mambabarang na dumali sa kanyang apo. Umihip ang malakas na hangin sa loob ng silid, habang patuloy sa pagbulong ang matandang antingero. Bumuka ang bibig ni Pedrito, lumabas ang tinig ng isang babae. Kukunin ko ang kaluluwa ng lalaking ito na mapaglaro sa mga babae. Hindi mo ba kukuha kahit buhok ng apo ko? Ako ang harapin mo, demonyo ka! Hetong lakas ng orasyon at medalyon laban sa kampon ng kadiliman na katulad mo! Tumigil ang malakas na hangin, sabay ng pagkawala ng malay ni Pedrito. Dumaloy ang liwanag mula sa kwintas na suot ni Lolo Juan papunta sa kanyang apo. Nakamasid ang mga magulang nito at ang mapapangasawa niya sa ginagawang panggagamot ng matandang antingero. Maayos na ang lagay niya.
Naitaboy ko na ang mambabarang na may gawa nito sa kanya. Kailangan ninyo siyang painumin ng mga halamang gamot na ipapahanap ko sa inyo para tuluyan ng maalis ang dumapong kulam sa kanya. Sige po, Papa. Ipapahanap ko sa mga tauhan natin ang mga halamang gamot na kailangan ni Pedrito. Matapos ang gamutan, naging maayos ang lagay ni Pedrito dahil sa kanyang lolo Juanito. Nalaman niyang isang mambabarang ang may gawa ng pagkakasakit niya. Naniwala na rin siyang totoo ang barang at kulam dahil sa mga insektong isinuka niya. Gusto niyang ipahanap at parusahan ang may gawa noon sa kanya. Ilang araw din ang lumipas, tuluyang nanumbalik ang lakas ni Pedrito. Sinabi rin ng kanyang lolo na magpapahanap ito ng malakas na agimat pangontra sa barang at kulam. Hindi niya maaaring ipamana ang suot niyang agimat dahil namimili yon na magmamay-ari sa kanya at hindi yon basta-bastang masusuot ng iba. Samantala, nagpapalakad-lakad si Esperanza sa sala habang hinihintay ang pag-uwi ng kanyang itay. Ilang araw na siyang ligalig dahil sa pagkabuntis niya. Hindi pa niya nasasabi sa ama at sa lolo't lola niya ang kanyang kalagayan. Pero ng araw na yon, desidido na siya na ipagtapat yon sa kanyang pamilya. Ang ama muna niya ang gusto niyang kausapin dahil kinakabahan siyang mabigla at atakihin sa puso ang lolo at lola niya. Ate, nahihilo na kami ng baby mo dyan sa palakad-lakad mo. Kinakabahan ako eh. Huwag kang kabahan, ate. Hindi ka naman itatakwil nila itay eh. Magagalit yun, pero hindi ka nun matitiis. Sana nga, Oscar. Oh, mukhang may seryoso kayong pinag-uusapan ah. Tay, mano po? Mano po, itay? May sasabihin sa inyo si ate. Oh, ano yun? Itay, buntis po ako. Si Pedrito po ang ama. Ano? Anong sabi ng damuhong yon? Hindi pa po niya alam, itay. Kagagaling lang niya sa ospital, nabarang po siya. Pero ang balita ko, magaling na po siya ngayon. Nabarang? Eh, mabutit maayos na ang lagay niya. Teka, kakausapin natin ang mga magulang niya para malaman natin kung pananagutan kanya. Yan po ang problema, itay. Tradisyonal na incheck po sila. May mapapangasawa na po si Pedrito at ang sabi ng katulong nila na ipagkasundo na raw po siya. Tsaka, antingero ang lolo niya, tay. Narinig ko na manunugis ng mga mangkukulam at mambabarang ang matandang yon. Abay, komplikado nga ang sitwasyon mo, anak. Mga nganib pati ang buong angkan natin. Huwag kang mag-alala. Kung ano't ano man ang maging desisyon mo, susuportahan kita. Palalakihin natin ang batang yan. Salamat, itay. Kayo po talagang pinakamabuting tatay sa buong mundo. Huwag ka na masyado mag-isip, anak, ha? Makakasama yan sa bata. Opo, itay. Nang sumunod na araw, nakakuha ng lakas ng loob si Esperanza para makausap si Pedrito at malaman kung ano ba talaga ang lagay niya sa puso at buhay nito. Pinuntahan niya ito sa grocery store na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Pedrito? Love, napadalo ka? Kumusta na ang pakiramdam mo? Ah, mabuti na. Nakabalik na rin ako sa pagtatrabaho. Nasabi ni Gregorio na pumasyal ka sa ospital nung binarang ako. Salamat ha. Oo, nag-alala talaga ako ng husto sa'yo. Love, may sasabihin ako. Ano yun? Buntis ako. Ha? Masyado pa tayong bata para magkaanak. At saka, may mapapangasawa na ako. Mga magulang kong masusunod pagdating sa pag-aasawa ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita pwedeng panagutan. Ipalaglag mo yan. Isang malakas na sampal ang pinakawalan ni Esperanza. Dumapo yon sa kaliwang pisngi ni Pedrito. Nanliliit ang tingin niya sa lalaki. Tanggap niyang hindi siya nito mapapanagutan dahil nakipagkasundo na ang mga magulang nito. Pero ang hindi niya matanggap yung naisin nitong ipalaglag ang batang dinadala niya.
Hindi ko hinihingi sa'yo na panagutan mo ang anak ko. Ang hinihingi ko lang ay kilalanin mo man lang siya bilang anak mo. Hindi ko akalain yan ang lalabas sa bibig mo, Pedrito. Intindihin mo naman ako. Hindi ko pa kayang responsibilidad na maging isang ama. Ang lakas ng loob mong kumalaw ng babae pero hindi mo pala kayang magpakalalaki. Nagkamali ako ng pagkakakilala sa'yo. Tapusin na natin ang relasyon natin. Palalakihin ko ang anak ko kahit wala ka. Tinalikuran ni Esperanza si Pedrito. Hindi niya kailangan ng lalaking walang responsibilidad at puro tawag lang ng laman ang sinusunod. Palayo na siya sa grocery nang masalubong niya ang tatay ng babae na nakita niyang umaway kay Pedrito at pumasok sa bahay ng aborsyonista. Tinalikuran ka rin ba niya? Sino ho kayo? Kilala niyo ho si Pedrito? Gawain niya yan. Hindi lang ikaw at ang anak ko ang binuntis niya at iniwan. Ano hong ibig niyong sabihin? Yung anak kong si Donna, binuntis niya at inutusang ipalaglag ang dinadala, kaya sumugod ako sa bahay na yon, pero walang nangyari. May anting-anting siya, kaya hindi tinatabla ng itak. Yung nagpakamatay na kolehiyala, ganun din ang ginawa niya. Nito ko lang nalaman sa tatay ni Erlinda, binayaran ng mama ni Pedrito para manahimik. Erlinda? Yung kaklase ng kapatid ko? Teka, alam po ng mama niyang ginagawa niya tapos pinagtatakpan pa siya? Laki sa layaw ang nagustuhan yung lalaki ng anak ko. Napakasama nila. Anong plano mo sa ipinagbubuntis mo? Palalakihin ko po ng mag-isa ang anak ko. Sana kasing tapang at kasing tatag mo ang anak ko. Hindi niya kayang mapanghusgang mga mata ng ibang tao. Hindi po ako natatakot mahusgahan. Mas natatakot po ako sa karma. Makakarma din ang lalaking yan. Ano nga palang ginagawa niyo rito? Binabalak niyo pa rin habulin si Pedrito? Minamanmanan ko ang kilos ng lalaking yan para makaganti ako sa ginawa niya sa anak ko. Ayaw tablan ng itak. Gumaling din sa barang. Hindi ko na alam kung paano ko pa siya mapagbabayad sa kahiyupan niya sa mga babaeng pinaglalaruan niya. Kayo ho nagpabarang sa kanya? Kami ng anak ko, pero hindi pa rin siya napuruhan doon. Pwede hong malaman kung saan kayo nagpabarang? Doon sa pwesto malapit sa simbahan. Madali lang hanapin ang pwesto niya. Isusulat ko ang address. Maraming salamat po. Pinuntahan ni Esperanza ang pwestong sinabi ng matanda. Madali nga niya yung nakita at ikinagulat niya kung sino ang mambabarang na naroon. Tia Lupe? Esperanza, anong ginagawa mo rito? Gusto kong malaman kung sinong mambabarang na gumawa nun sa nobyo ko. Kayo po pala? Nobyo? Si Pedrito Tan po. Binarang niyo siya kamakailan lang. Ay, pasensya na, pamangkin. Hindi ko alam na kasintahan mo siya. Nako, wala po yun. Gusto ko pa nga po kayong pasalamatan eh. Bakit? Ano ang ginawa sa'yo ng lalaking yon? Binuntis niya po ako at ayaw niya akong panagutan. Napakawalang hiya talaga ng lalaking yan. Huminahon po kayo, tita. Pabor po para sa akin na hindi niya ako panagutan dahil antingero pala ang lolo niya. Ah, yung matandang nakalaban ko. Lolo niya pala yun. Ano ang gusto mong gawin natin? Kaya mo namang parusahan ng lalaking yon, di ba? Ayoko pang mapahamak ang ama ng magiging anak ko. Galit ako sa kanya pero hindi ko siya magagawang patayin. Ano ang gusto mo mangyari? Sabihin mo. Gusto ko lang na hindi na siya makapanloko pa ng mga kababaihan at gusto kong magtulungan tayo sa paggawa ng sumpa na hindi masisira ng lolo niyang antingero. Ha? Ibig mong sabihin? Yun na nga po, tiya. Sige, tutulungan kita. Pinagtulungan na magtiyahin ang paggawa ng orasyon para maparusahan si Pedrito. Ginamit ng dalawang malakas na manggagaway ang kanilang kaalaman sa tulong ng mga lumang orasyon at ng mga sinaunang anito para mapatigil ang pagtayo ng pagkalalaki ng binata habang buhay. Titiyakin nilang hindi mababali ng isang antingero ang sumpa na dumapo sa lalaking talipandas. Maraming salamat, Tita Lupe. Wala yun. Pamangkin kita. Hindi ko hahayaang apihin ka ng kung sino lang dyan. Huwag ka rin pala mag-alala sa balik sumpa. Hindi yun tatalab sa'yo.
dahil protektado tayo ng mga anito. Ako ang kalaban ng lolo niyang mayabang. Kami ang maghaharap. Salamat ulit, tiya. Pumasyal kayo sa bahay. Kakausapin ko sina lolo para patawarin na nila kayo. Samantala, nakakilala ng magandang babae si Pedrito sa gimikan na kanyang pinuntahan. Nakasuot ng maiksing palda ang babae kaya kitang-kita ang kakinisan ng mga hita nito. Naglaway siya nang makita yon, kaya naman ginamit niya ang husay sa pambobola para maiwi ang naturang babae. Nailabas niya agad sa gimikan ang babae at nadala sa pinakamalapit na motel. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Pedrito. Agad niyang hinubaran ng babae para paligayahin. Nasa kalagitnaan na sila ng romansa nang mapansin niyang hindi tumatayo ang kanyang pagkalalaki. Ilang beses siyang nagsarili para mapatayo yun, pero kahit anong gawin niya, wala pa ring nangyayari. Samantala, ang babaeng nakasama niya ay nainip na, kaya tumayo na ito at nagbihis, saka nagmamadaling lumabas ng kwarto. Nataranta si Pedrito sa nangyayari sa kanya, kaya nagmamadali siyang pumunta sa ospital para magpatingin. Ilang test ang ginawa sa kanya pero walang makitang diferensya ang mga doktor. Kinabukasan, humingi siya ng tulong sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang lolo para mapagaling siya. Doon niya nalaman na isang malakas na sumpa ang dumapo sa kanya, kaya hindi tumatayo ang kanyang sandata. Pinilit ng lolo Juanito niya na alisin ang sumpa, pero walang epekto ang anting-anting na hawak nito. Sinabi nitong isang malakas na kampo ng kadiliman ang may gawa noon at wala siyang naiisip na solusyon para magamot yon. Nanlulumong napasalampak si Pedrito. Hindi na siya magkakaanak pa kung hindi magagamot ang sumpa sa kanya. Nangako ang kanyang lolo na hanap sila ng solusyon. Sa bahay naman ni na Esperanza, dumalaw ang Tita Lupe sa mga magulang at napatawad na nila ang anak sa nagawa nito. Nawala ang anak nilang lalaki noong maliit pa ito, si Edong. Hindi na siya nakita pa dahil dinukot siya ng baog na kapitbahay at dinala sa Maynila para maging anak. Natagalan ang paghahanap ng pamilya sa nawawalang anak. Kalaunan, may lumapit na babae kay Lupe para kulamin ang nobyo nitong nambababae at iniwan sila ng pinagbubuntis niya. Kinulam niya ang lalaki hanggang sa mamatay yon. Huli na nang malaman ng mag-anak na kapatid nilang nawawala ang kinulam niya nang dalhin ng kapitbahay na yon ang bangkay ni Edong sa kanila. Noon pa siya pinagbabawalan ng mga magulang sa paggamit ng kapangyarihan sa pagpatay at pag-aalay ng kaluluwa ng mga biktima para lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan, pero hindi siya nagpapigil. Pinagsisihan yun ng husto ni Tia Lupe dahil itinakwil siya ng kanyang mga magulang. Totoo ba yung sinabi ni Tita Lupe kay Itay, ate? Pinarusahan niyo si Pedrito? Oo, tama lang yun sa kanya para wala na siya mapaglaro ang babae. Mali siya ng niloko. Hindi niya akalaing isang manggagaway ang inapi niya. Ewan ko lang din kung hindi niya kilalanin ang anak niya. Hindi na siya magkakaanak dahil mapuputol na ang salin lahi nila. Paano kung makipagbalikan siya sa'yo, ate? Tatanggapin mo pa siya? Hindi na, no? Wala na siyang silbi. Oo nga naman. At saka, hindi pa rin kayo pwede dahil sa lolo niya na manunugis ng mga tulad natin. Palalakihin natin ang anak ko tulad ng pagpapalaki sa atin ng mga magulang natin. Oo, ate. Sigurado ko ipinagmamalaki nila tayo. Tama ka dyan, Oscar. Ilang ulit nagpabalik-balik si Pedrito sa bahay ni na Esperanza para makipagbalikan, pero tinanggihan siya ng dalaga. Sumama rin ang mga magulang ng binata sa panunuyo sa kanya dahil ang anak na lang niya ang magpapatuloy ng kanilang lahi. Pero ayaw pa rin ni Esperanza. Pinayagan naman niya ang ama nito na dalawin at hiramin ang anak
kung kailan nila gusto, pero ayaw niyang makipagbalikan na kay Pedrito. Sa kasalukuyan, maayos naman ang relasyon nila ni Pedrito bilang mga magulang ni Eric, ang kanilang anak. Nagbago na rin si Pedrito. Nagpakasal ito sa kanyang kasintahan at nag-ampon sila ng babae dahil hindi pa rin inaalis nina Esperanza at Lupe ang sumpa na ikinapit nila kay Pedrito. At ang tanging makakapagpawala lamang ng sumpa, kailangan niyang humingi ng tawad sa lahat ng babaeng kanyang pinaluha. Pero paano mangyayari yun kung may isa nang namatay dahil sa kanyang kagagawan? Tinuruan nila ng leksyon si Pedrito at naging maganda ang resulta noon, kaya hindi nagsisisi si Esperanza sa ginawa nila ng kanyang Tia Lupe. Hindi na ito naging mapaglaro sa babae at naging loyal na sa kanyang asawa. Naging mabuti ring ama sa anak nilang si Eric. Kinilala itong apo at isa sa tagapagmana ng kanilang pamilya. Hindi man sila nagkatuluyan ng ama nito, hindi naman sila nagkukulang sa pagpapakita ng pagmamahal sa bata. Si Esperanza naman, nakahanap na ng mabuting asawa at nagkaroon sila ng 2 anak. Sa buhay natin, kailangan nating maging responsable sa lahat ng ating ginagawa para hindi tayo maging dahilan ng ikapapahamak ng iba. Minsan, may mga desisyon na makakaapekto sa iba at kailangan natin yung ikonsidera. Hindi sa lahat ng oras ay puro pansariling interes at kaligayahan lamang ang dapat nating inuuna. Isipin natin ang mga mahal natin sa buhay at ang mga nakapaligid sa atin bago gumawa ng mga bagay na maaari nating pagsisihan. Yon, nakapagpayo pa, ayos ah. At dahil dyan, meron po tayong shout out. Hello kay MG43. Hi kay Ana Aquino, kay Daniela Dupitas. Shout out po kay Robert Crimen, kay Renaline Jayuma. Hi kay Michelle Oros, kay Hilario Patra Jasmine. Hello po kay Margie Banosong, kumusta po kayo? Sana po hindi tayo naapektuhan masyado ng bagyo. Mag-iingat po tayong lahat. May Ricario. Hi po kay Clockwork Indigo from Bacolod City. Hello kay Neri Cuyones, kay Bea, kay Melinda Enosa. Hello din po kay Enday Samante. Hello po kay Vicky Yabut, kay Raisa Makakena. Hugot Yarn. Hi kay Chadi from KSA Damam, kay Nelia Tejano. Hello po kay Rosalinda Briones, kay Priscilla Arendela. Hi din po kay Lita Seniruk, kay Romelyn Aquino, kay Elizabeth Dungka, kay Virginia Belay, kay Princess Rocker. Hello din po kay Marily Barazon, kay Josephine De Los Trinos from Osaka, Japan, at kay Genesis from Qatar. Maraming salamat po sa pakikinig at sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.